Hey guys, Brian here, and today, I'm in front of my laptop dahil i-check natin yung application ko for South Korean visa because yung mga kasama ko papuntang South Korea, meron na silang visa and approved sila. And ako, i-check ko siya today. Although, I'll be honest with you guys, ito yung parang sobrang nakakakaba kasi since may portal, yung South Korea, pwede mo siyang i-check anytime or pag may na-receive na kayong text na pwede nyo nang i-check yung result ng application ninyo, parang hindi ka mapakali. So, this is not the first time na I'll be opening yung Korea Visa Portal kasi chinek ko na siya. Although kahapon, under review. So, sabi, kapag ganun, parang ihintayin lang ng 1 day, then may result na. So, kahapon under review siya, so dapat ngayon may result na siya. Korea Visa Portal. Ito. Just hold on. Ayan. So, ito siya guys. Korea Visa Portal, yan. So yan yung pupuntahan ninyo kapag mag-check kayo ng application nyo for South Korean visa. Papakita ko sa inyo, wait lang. So yan siya guys. So yan yung pupuntahan nyo. Tapos punta kayo dito sa check application status. Wala, ba't hindi siya ma-click? Or pwede pag hindi ma-click, punta na lang kayo dito sa baba. Tapos may mga options dyan. Click nyo tong check application status. Tapos, yan. Dito tayo sa diplomatic office, lalagay niyo yung passport, tapos yung name niyo sa passport, tapos yung date of birth. So disclaimer lang guys, hindi ako dumaan sa agency, so nag-DIY talaga ako. So ako yung nag-asikaso ng mga requirements ko, as in hindi ako nagbayad sa agency. Ako yung pumunta sa KVAC, ako yung nagsubmit na application ko sa kanila. So balik tayo sa Korea Visa Portal. So nung una, hindi talaga lumalabas yung pangalan ko kasi ang pinipindot ko, diplomatic office, kasi kapag nag-search kayo sa mga videos, yung result nila, nakaklik talaga dito sa diplomatic office. Yan no? Di ba may options na ganyan? So, tingnan nyo na lang. Mayroon dyan, tapos nakaklik yung diplomatic office. Yun yung kiniklik ko, walang lumalabas. So ngayon, sabi ko, I'll try yung Visa Application Center, tapos dun siya lumabas yung pangalan ko. So sa Visa Application Center, wait, pakita ko sa inyo. Nung una, diplomatic office yung sinesearch ko, walang lumalabas. Tapos ngayon, nung sinearch ko yung Visa Application Center, so pwede nyo lang i-click din yung Visa Application Center. Click nyo yan. Tapos lalabas dyan yung application number, ikikiin nyo dyan. Tapos name in English nyo, dapat surname plus yung first name or kung meron kayong second name yan. Kung ano yung nagre-reflect sa passport, dapat yun yung ilalagay nyo dyan. Then passport number, tapos date of birth. Tapos dyan siya lumabas. Tapos ngayon na meron ng result, sabi nila dapat diplomatic office na siya. So balik tayo sa diplomatic office. Ikiin ko lang yung passport number ko. Wait lang hindi ko kasi memorize. So ikiin ko lang yung passport number ko. Tapos sa name nyo in English, dapat yung surname mo. So since ako Liwag, Brian Anthony. So wala nang middle name, wala nang middle initial. Kung ano yung nag-reflect sa passport ninyo, yun yung ilalagay ninyo. Tapos date of birth, lalagay nyo rin yan dyan. Hindi ko napapakita sa inyo kasi meron ditong sensitive information. Nandiyan yung passport number ko. And makita nyo pa kung kailan ako pinanganak, di ba? Makita nyo kung gano'n na ako katanda. So yan. Tapos, kapag gano'n na, i-search nyo na, click nyo yung search. Tapos lalabas na siya dyan. Ayan. Ala, uy! Uy! Wait lang, pakita ko sa inyo to guys. Uy, na-happy naman talaga ako dito. Uy, tingnan nyo. Ano nakita nyo? Multiple entry. Grabe lang kasi DIY to guys. As in ako yung nag-submit sa KVAC, ako nag-asikaso ng lahat. Ako nag-check talaga ng lahat ng documents ko. Tapos ngayon, multiple entry pa siya. So thank you Lord, thank you Lord. So guys, see you sa South Korea. Bye! See you South Korea!